buwan na lumipas at malapit nang makumpleto ang paunang kasunduan sa kapayapaan. Si Donald Trump, Benjamin Netanyahu, ang Pangulo ng US, ang punong ministro ng Israel ay nagkita noong Pebrero at maaring nag-uusap tungkol sa paparating na digmaan. Ngayon, pagdating sa Mayo, ang dalawa ay isusulong ang isang kasunduang magtatapos sa digmaan na may kaunting pangako sa mga isyung nakataya. Malaking pag-usad, bagaman hindi pa ito ang huling pag-usad ang nagawa. Ang pangunahing layunin ay hindi kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Hindi kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Malinaw ang sinabi ng Pangulo tungkol dito. Hindi kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Parehong sinasabi ng Washington at Tehran na umuusad ang Memorandum of Understanding. Ayon sa magkabilang panig, bubuksan ang Strait of Hormuz. Hindi malinaw kung magkakaroon ba ng karapatan ng Iran na isara ito sa hinaharap. Pinag-uusapan din ang kinabukasan ng 400 at 40 kilo ng highly enriched uranium ng Iran na posibleng gamitin sa paggawa ng mga bombang nuclear. Ayon sa isang opisyal ng Israel, nanako si Trump na pipirma lang sa final na kasunduan kung isusuko ang uranium, kaya bukas pa rin ang isyong ito sa pansamantalang kasunduang pipirmahan na yon. Nagpasya kami na sa yugtong ito, ang prioridad at focus ay dapat nasa isyong apurahan para sa ating lahat. At yon ay ang pagtatapos ng bigmaan sa lahat ng harapan at binibigyang diin ko kabilang ang Lebanon. Ilang Republikano sa Washington, tulad niya Senador Ted Cruz at Roger Wicker, ay kumondena sa kasunduan at nag-tweet laban dito. Sa Israel, inilipat ng mga opisyal ang diin mula sa mga nakababahalang impormasyon ukol sa masamang kasunduan tungo sa isang opisyal na buod nitong linggo. Tungkol sa tawag kung saan nangako si Trump tungkol sa uranium at sumuporta sa mga pag-atake ng Israel laban sa mga banta sa Lebanon at iba pa na nagpapakitang tumigil na ang Israel sa pagtutol sa kasunduan at sinusubukang gawin ang pinakamainam sa sitwasyon.